Nilabas ko na nga yung pangmalakasang baon namin ni Ninang Thea. Nagpagupit nga muna ako kasi papunta na sa bunot yung buhok ko. Ang bilis na rin kasing humaba ng mga buhok ko. Paano ba naman kasi napakainit. Yan tuloy madalas na ako maligo. Kung yung dati 2 times a week, ngayon 2 times a day na ako maligo. Sa bahay ko na nga tinuloy yung tulog ko. Paano ba naman kasi habang ginugupitan ako, inaantok na ako. Maaga na naman kaming gumising. Papasok na ulit kasi yung mga pabigat sa office. Saka nag-alat na rin ako ng extra time. Matatagalan na naman kasi si Ninang Thea na ayusin yung buhok ko. Pinatakpan nga pala sa akin ni Main yung mukha ko ng tissue at baka ma-sprayan daw ng volumizing hairspray yung mukha ko. Concerned daw kasi siya sa mukha ko. Baka daw lalong tumigas at kumapal. Ang galing ng hairstylist ko. Parang lalong nagugulo lang yung buhok ko. Pagkatapos nga akong ayusan ni Main, siya naman yung pinlansya ko. Ano na, madams? Pwede ka ng ano Namadaan? Oo, ang ganda ng pagkakaplansya mo, madam siya. Siyempre natin. Matanggap ba kayo ng hair color? Oo naman, madam. Parang ang unfair, bakit ganon? Ang ayos-ayos ng pagkakaplansya ko lang sa kanya, professional na professional. Pero yung ginawa niya sa akin, kala mo tumigas na chemical. Sarap mong pakainin ng overload pares, madam, with only rice and soft drinks. Nagmamadali na nga kami dito magsapatos at baka mautusan pa kami mag-ayos ng mga kalat ni Ate Rose. Minsan required talaga kaming pumasok sa office pero this time tatakas lang talaga kami sa mga gawaing bahay. Pinadala ko na nga rin pala kay Man yung iba naming damit sa cabinet at baka bigla naming maisipang tumira na lang kami sa office. Sabi ko nga kay Ninang Thea, alis na kami at baka matraffic na kami. Kaso nagulat kami pagdating sa highway, walang ka-traffic. Holiday nga pala. Ikaw? Ako ito, holiday, mag-work, holy work. At dahil nga maaga kaming umalis sa bahay at wala din ka-traffic, maaga na naman kaming dumating sa office. Siyempre, laging gawi, bago nga kami mag-start magtrabaho, kakain na muna kami. Alam nyo na, mahirap magtrabaho kapag kagutom, hindi productive. Kaso kapag kabusog naman, inaantok. Nilabas ko na nga yung pangmalakasang baon namin ni Ninang Thea. Salamat nga pala sa nag-sponsor ng baon naming Burger King. Uy, balik mo na. Nagbaon na nga rin pala kami ni Main ng brewed coffee. Nakakahiya na kasi baka makita sa CCTV kami lang yung umuubos ng kape sa pantry. Not to inspire but to brag, pero may dala rin pala kami ditong recyclable spoon. Sa mga katulad naming hampi, hindi siya disposable spoon kasi pwede pa namin siyang gamitin ng paulit-ulit. Fiflex ko nga pala yung baon naming hotdog na niluto ni Ninang Thea. Sino nagluto? Dahil sa hotdog na to, nag-reminisce ako nung una ko siyang nakilala. Ganitong-ganito yung luto niya. Ganitong-ganito yung gusto kong luto ng hotdog, hybrid, half-cook, saka overcook. Buti na lang talaga nakapagbaon kami kasi sarado pala yung nagtitinda ng ulam sa pantry. Saka na-miss ko talaga yung mga luto ni Ninang Thea. Unang kagat, pait agad. Ang sarap nga ng kain namin ng almusal dito. Paano ba naman kasi ang dami naming baong chismis na pinagkukwento. Topic pa lang, solved na. Pagkatapos nga naming mag-almusal, umakyat na kami sa station namin. Nandito na rin pala yung mga ka-team ko, kaya naman nilabas ko na yung mga paninda namin. Magsa-sideline nga muna ako para meron akong pangdagdag pambayad ng Meralco. Isa-isa ko na nga silang inalok. Nung una nga ayaw pa nila kasi akala nila bayad agad. Sabi ko sige kahit sa sweldo. Nahuli nga ako ni Joy na nagwe-video. Sabi ko for safety lang yan para kapag kasingilan na meron akong ebidensya. Itong new hire namin, nahiya pang kumuha. Sabi ko, dagdagan niya kung gusto niyang tulungan ko siya sa process niya. Di, joke lang. Salary deduction na lang. Embalmer lang, hindi po ako nagbebenta. Ganyan po talaga kami sa team. Puro pagkain ang inaatupag. Inalok ko na nga rin pala yung tropa ko. Sabi ko, mag-inuman kami. May dala akong pulutan. Sagot na niya yung kwento. Hinamon pa nga ako. Naghanap pa sa akin ng beer. Aba, kala mo wala akong dala dito. Labas mo yung cooler natin. Itong ka-team ko, hindi mo lang nagsasabi na ihirapan na pala siya sa buhay niya.
May baon din pala siya. Sabi ko, willing naman akong tumulong. Basta bibigyan niya ako. Pagkabukas ko nga, nakalimutan ko. Hindi pala sa akin to. Pero nauna pa kami ni Ninang Thea dumampot. Grabe talaga kaburaot. Kaya pansin nyo ba sa team namin, lahat kami malulusog. Ang lakas pala ng ulan, hindi na namin namalayan. Ang sarap na sanang umuwi at matulog. At dahil nga mahaba pa ang oras, nagkayayaan muna kaming maglaro sa game room. Wala ngang katao-tao, kaya susulitin na namin to. Work-life balance ba ang hanap mo? Syempre, dito na tayo. 10 years na sana ako dito. Kung hindi ako nag-resign, bumalik lang ulit ako dito. Not to brag, but to inspired. Pero iba kasi talaga yung culture at work-life balance dito. Ang tagal na nga naming pinaplano maglaro ng billiards dito. Kaso nahihiya kami kasi ultimo pagsargo, hindi namin alam kung paano. Nakachamba pa nga ako, may pasilip-silip pa nga ako dito, pero ang totoo, inaamoy ko lang, inaamoy ko kung amoy bago. Malay mo tropa, di ba? Oh, galing ah! Uy, yung galing! Eh, masushoot yan, no? O, yun, no, masushoot pa yan, no? Sayang! Kulang. Kulang man. May measurements. Titira na sana ako dito kaso pinaalala sa akin gumamit daw ako ng tisa para makashoot ako. Ginaya ko nga rin pala yung style ng tropa ko kasi baka kailangan lang sukatin para makashoot ako. Mali pala yung sukat ko. Dapat pala gumamit ako ng metro. Muntik na nga si Ninang Thea, kulang lang sa tutok. Ayun, buti may nakapasok. Shoot ah. Napagod na nga kaming mag-billiard, hindi kami napagod maglaro, napagod lang kaming magpanggap. Naglaro na nga lang kami ng table tennis, baka dito sakaling makapasok kami sa Olympics. Final round na nga pala itong part na to, kaya sigaw na ako dito ng sigaw ng defense. Kinakabahan ako dito, sino kaya sa kanilang dalawa yung makakalaban ko sa championship round. Buti na lang hindi si Ninang Thea yung nanalo sa final round. Kinakabahan ako kalaban yan, laman kasi ng kalsada yan, magaling sa Chinese garter yan. Ay, ang sarap talaga pag araw-araw ganito lang ginagawa mo. Salamat nga pala sa lahat ng tumapos ng walang kwentang laro namin. Sa susunod ulit na RTO, paalam!